Pagkatapos ng halos isang linggo o 2 linggong pinaghandaan ng ating kapulisan ang pagbabantay sa Metro Manila at sa buong bansa, kaugnay nga po ng ginawang rally noong Sunday ay inamin na po ng pamunuan ngayon ng PNP na naging maayos dahil maganda yung coordination ng lahat ng kinaukulan. Ito po, nag-press conference pa, tinatanong ng media ang ating Director General, ang PNP, General Nartates, tungkol sa kanilang, sabihin nating assessment at observation sa kaganapan. Ano nga? Parte ng paghahandang ginawa ng ating mga kinaukulan. Ayan, mga general, General Nartates, PNP Chief. I would like to thank each and everyone, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan na nandito to implement the plan or WEM plan or deliberate security operations that we have drafted. And these security police operations was of course in coordination with the different law enforcement agencies, our responders, lalong-lalo na sa ating MMDA, sa ating Coast Guard, sa ating local government units. Kung wala sila, of course, hindi maayos yung ating paglatag ng ating security operations. And, of course, ang third party natin dito na magpapatunay or kasama to implement, to ensure that the activities will go smooth is yung those personalities or group of personalities who ask for a permit. And ito yung mga nag-protest or pumunta sa kalsada, whether pro-government or anti-government. Nagpapasalamat tayo sa kanila for a very peaceful one. Ngayon, ano pa rin? Ayun, maganda ha? Ayos, at least peaceful talaga. General Nartates po yan. Siya po yung Director General ng ating PNP. Kailang 3-star pa rin nasa balikat niya kasi si General Torre po yung may hawak ng 4-star General tinanggal, pinalitan. So yan ho, Lieutenant General. Pagka kasi 3 star, Lieutenant General. Pagka 4-star, isa lang po kasi ang 4-star sa PNP ay kay General Torre yun. Kahit tinanggal niyang PNP Chief, pero hindi naman nagretiro, kaya siya yung 4-star General. Ganun pa man, kahit na alanganin, Lieutenant General pa rin itong PNP Chief natin, under General Nartates, ayun po, naging matagumpay. Kung yung mga gunita, binalita ko na rin, nagdeklara sila ng gun ban. Nationwide yata yun hindi lang sa Metro Manila. Mula noong November 29 hanggang December 1 kahapon. Gun ban, pinagbawal ang baril. Kahit lisensyado, bawal magdala. Bahagi ng pangkalahatang pagmumonitor ng mga otoridad. At dahil dyan, nagtagumpay nga sila. Maayos na kontrol. Sabi nga niya, pro o anti-Marcos rally, nakontrol niya kahit pa paano. Meron ilang mga nasita, merong kaunting komisyon bahagya, dahil nga yung mga nagtakip ang mga muka, hindi naman hupapayagan yan. Merong city ordinance, ang City of Manila, bawal mag-rally ang nakatakip ang muka. Bawal din yung mga naka-vest na kung ano man hindi naman pulis. Bakit naka-vest sila tapos naka-legate press, di ba? Kalokohan Anyway, kaunti lang naman yun, na-control pa rin. So, yun ho yung pangkalahatan. Maging sa mga probinsya, maayos din. Congratulations, PNP Chief Nartates at lahat ng kawal at opisyal ng ating pambansang pulis. Luzon, Visayas, Mindanao, including Mega Manila. Dahil ang Metro Manila po nag-arkila tuloy, kumuha pa ng pwersa galing sa Central Luzon na ipinadala ng Metro Manila para lang mo din sa rally yan. Yung trillion peso march doon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at doon sa Luneta at yung matinding paghahanda ng mga otoridad sa Mindiola, kaya may nakarating doon pero umuwi na rin sila. Hindi sila makakalapit sa Malacanang. Grabe yung paghahanda ng pulis doon, by wire at kung ano-ano. Dahil nga ho doon sa nangyari noong September 21 rally nagkagulo, nagkaroon ng idea ang PNP, dapat bawal na ang lahat ng mga magrarally kahit anong grupo na makakalapit sa Mindiola at sa Malacanang mismo. Ayun po. Okay? So dahil dyan,
naging maayos pa rin pangkalahatan. At mabuhay ang mga Pilipino, demokrasya buhay na buhay. Ang mga panawagan na destabilization hindi nagtagumpay at hindi papayagan. Kasi ang warning ng PNP, ang gagawa ng panggugulo, destabilization against President Marcos at gobyernong ito, huhulihin. Yun ang unang sinabi, huhulihin. Actually, alam ko na ito na isang araw na ganang policy, pero ayaw kong unahan sila dahil nga po, baka magpanik, baka lalong mag-create ng gulo. Alam ko yung limitasyon kasi sa pagbabalita. Hindi lahat ng balita ay pwede nating gawin, lalo na kung nakataya ang security at tension sa pagitan ng pulis at demonstrador, huwag natin pangunahan sila. Ngayon, sinasabi ko na, dahil tapos na yung rally. Iyan ang policy. Lahat ng kumain ng gulo, nag-destabilization, kung anumang mga may pagkasedisyon ang magiging laman ng talumpati o speech nila, huhulihin yun. Mabuti walang gumawa nun. Kasi kung mayroong gumawa, huhulihin talaga. Ganun pong katindi. Kasi hindi na kalayaan ang panggugulo. Hindi na karapatan ang panggugulo. Wala na sa parte ng demokrasya at saligang batas ang malayang pamahayag kung ang dating ng paliwanag ay sedisyon, panggugulo, panghikayat ng kaguluhan. Yun, mabuti walang gumawa nun. Kasi kung may gumawa, uulitin ko. Ngayon ko lang sasabihin doon dahil tapos na, talagang huhulihin kayo. Though walang hinuli, ibig sabihin walang gumawa. Ayun. Pero kung may nag-try, ayari kayo. Mabuti yung iba. Bakit hindi naman gagawin niya ng mga mararangal ng mga Pilipino? Mga maginoong mga Pilipino nagrally sa EDSA People Power Monument at saka dyan sa Luneta na ang layo nila talaga ay panagutin lang ang sangkot sa korupsyon. Walang panawagang resign. Kalokohan yung resign kasi hindi yan ang solusyon. Pag may nag-resign ang Pangulo, isa lang ang makikinabang, Duterte. Hindi naman ho talaga malinis. Marami rin silang, kumbaga sa bagahe, sa biyahe ka, marami siyang bagahe. Kung sa golf, mayroong handicap, may problema sa korupsyon sa Department of Education at Office of the Vice President. Tsaka yung attitude, tsaka yung pananalita, sus marusin. Ayaw ko nang ulitin. Hindi yun ang quality sa aking personal opinion. Hindi yun ang kalidad ng dapat maghawak ng ating bansa. Na palamura, sawa na tayo doon. Pagbabanta, sawa na tayo doon. Walang direksyon, sawa na tayo doon. After power lang, sawa na tayo doon. Kailangan natin may puso, may totoong pagmamahal. Sa bayan, sa Pilipino, sa buhay, lalo tigit. Hindi na maulit at dapat hindi maulit ang paglabag sa karapatang pantao sa kahit na sinong sibilyan. Meron tayong batas. Ang batas ay ipairal at papanagutin ng kahit sino sa korte. Huwag pangunahan, huwag husgahan, huwag kunin ang buhay, huwag abusuhin ang karapatang pantao na sibilyan. Ganon kasi ang ginawa nila Kaya naging legacy na, naging record na yan, naging record na yan nila yan, at record na natin yan, hindi na tayo papayag maulit yun. Kailangan matinong Pangulo o Presidente itong gobyernong ito at yung papalit dito sa gobyernong ito. Yung pasaway, hindi pwede.